Alalay pa ba ko? Okay, lalaki pa. 7K. 7K na naman. Naka-illegal park po kasi kayo, ma'am. Kasi ganito. Wala naman po nagsabi sa amin na ano. At saka, ang tagal na po na. Actually, matagal na rin po ito ino-operate. We've been operating this for how many years already? Alam po ng guard, pinagsabihan na po namin. Wala pong nagsabi. Sa bangko po ba kayo? Sa taas. Sa taas, sa Philippines. Guard, daliga. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, ano dapat ang parking? Bago lang po ako sir. Sino yung isa pa doon sa loob? Hindi nyo pwede sabihin sa akin, bago ka lang. Pero hindi po, sino po ba ang driver? Kayo po ba? Kayo? Ikaw ulit, sir. So alam mo nang bawal, tama? Dito? Oo. Wala, hindi pa na. Ay, hindi. Eh, sir, naalala kita last time eh. Wala. Ngayon lang ulit tayo nakita. Saan po tayo nagkita? Kita tayo na. Dito, tumakbo ako ngayon. Tumakbo kang mayor. Ano po pangalan nyo? Kilala mo si Jeff. Opo. Pero it does not, wala po tayong special treatment. Guard, Ay, kasi po, sir, pag ginanong po namin yung parking, itong bangko naman ang mag-ano. Kasi sabihin nila, may mga, pero hindi po ba kasi frontage na to ng bangko? hindi po, nakatira, ano rin po kami. Namumutahan din po kami. Ma'am? Pwede mo dito tayo sa ano para iwas init ng ulo kasi mainit talaga yung panahon eh. Hindi naman po maitulo ko, sir. Iwas lang po, iwas lang. Oo. Sir, sana kito sa branch manager. Okay. Aware naman po kayo, ma'am, no? Na yung parking, yung bilin po namin. Kasi Oo. sasakyan ko po yan. Saka ilang beses na po. Nasampulan na client. Yes, last time, no? Na natow at natikitan. Yes, oo, kasi iniwan niya yung sasakyan niya na nakapark. Kaso lang sinasabi ko po kay sir na kapag dinanong po namin yung sasakyan namin, ang magreklamo ang bangko. Kasi sabi, isa lang daw po yung park. So kailangan nakaganon, hindi nakaganyan. Ay, wala naman po kami sa kupakana ko park. Hindi, I mean, kasi parang dalawa na po yung mahaharangan namin pag ganon. Pag nakapark kasi kayo gano'n, ipupush ko lang po namin ang gano'n. Kanino po ba itong mga motor na to? Ay, dito po. Sa inyo rin po? Client, mga client po yan. Okay, ano po ba ang usapan nyo dito? Ilang slot ang sa kanila? Ilang slot? Isang slot. Yes. So bakit po andito itong mga motor? Kung sa kanila itong slot? Po yan, kayo lang po yan. Di palagi po yung may ganyan. Palagi. Okay. Yun nga po ang pinagtatanong. Pwede po ba yung motor nyo or sa client? Lagyan natin ng harang kung hanggang saan lang po yung sa inyo. Okay. So hanggang dito lang po sa inyo, so doon po yung sa kanila. Alright. Sino ang driver? Si Bishop po. Alam naman po as a driver who has a license na pag inoccupy nyo buo, you'll be occupying the sidewalk. Technically, yes, maliit na lang po ang sidewalk. Pero the question is, maliit na lang, haharangan pa ba natin? Ito po sir. It's very basic under the Public Act 4136 po yan. It's your due responsibility. Sige lang. Okay po sir. Given po na gano'n, naintindihan po namin yun na yun po ay bahagi ng Okay. ang sa amin lang din po, yung sinasabi ko po kay sir kanina, sir, sana binigyan nyo kami ng time para ma-move, may ayos. We already, we give 5 minutes of consideration. Yes po. Na sinabi rin po yun ni sir kanina, may 5 minutes daw po. Sabi ko po sa kanya, sir, given yung 5 minutes to 10 minutes, kung kayo po ang, binigyan ko lang po siya ng senaryo, ito po binigay ko senaryo sa kanya. Sir, kung bibigyan ko kayo ng 10 minutes nang hindi mo alam, fair po yun. May lisensya ka? Ang sabi naman po ni sir, sinabi daw po dun sa guard. No, ito. Ako naman ha. Yes po. Whether sinabi sa guard, sinabi sa bantay, or kung sino man, may lisensya ka po ba? Unang tanong. Si Bishop po. So wala po kayong lisensya. Okay, sige. Granted, benefit of a doubt dahil wala kang lisensya. Pero pag bilang may lisensya, alam po natin yan, pag hinarangan nyo buo yan, paano po maglalakad ang tao? Technically, that's why itong vendor na to, lagi namin pinapaalis din. And this is a mabuhay lane. Hindi po natin kailangan lagi na 5 minutes, 10 minutes that we need to inform the public or inform the driver. Because we've been doing this for years already. 4 na taon ko na nga po ito paulit-ulit na sinasabi rin. Pero we are, we are thankful naman po dun sa 5 minutes to 10 minutes na kung sakali man po may gano'n, kagaya ng sinabi. Meron po, nasa video naman po yan. Kung gano'n naman po sana, ay gusto rin po namin sanang makuha yun. Ang problema na Nakuha niyo po yun. Hindi nga po namin na nakuha. yun lang po yung sa akin. Babalik po ako, no?
hindi po kailangan mag-abiso. Because you have a license is a mere privilege, it comes with responsibilities. Araw-araw po kayo sa kalsada, alam po natin. Hindi po yun. Ang sinasabi ko lang po is yung grace minutes sana po. Nabigay nga po yun, may Yes video nga po yun. Yung grace minutes nga po sana. Wala pong nakakaalam Ay, sa taas. Dito lang Willing hanggang po dito kami, lang willing po kami Hindi, mag-comply. hindi po namin kasi trabaho na aakyatin kayo or aalamin po who owns the vehicle. Paano po namin makukuha yung grace period na yun? Kung Pag dumating wala po ang nakakaalam? enforcer, starts ang video po namin based on IRR, Implementing Rules and Regulations of Metro Manila Council when it comes to illegal parking. So yung grace period lang po. Wala doon yun, po sa pakitang gilas lang yun. Sa nakakaalam. Paano naging pakitang gilas Kasi yun? kung hindi naman alam nung binoorasan nyo, paano yun? Responsibilidad ba namin? Ganito yun ha. Paano magiging grace period yun? At paano naman natin papatupad ang illegal parking kung alam nyo at kakatukin kayo? Paano pakitang gilas? Pero Hindi sir, po. Boss, kilala mo ako. Kilala ako ni Bishop ha. Actually, hindi ko po kayo kilala sir. Ako po yung nakikipag-usap sa inyo as Pilipino sa Pilipino. Opo. Hindi po sa posisyon at sa posisyon. Sinasabi ko, kilala po ako ni Bishop. Opo, naiintindihan ko po yun. Hindi po ako nakikipag-usap sa inyo ng So, first. ano pong connection nyo kay kaya ng kotse? Son-in-law po. Ikaw ang son-in-law. Yes po. Okay, ngayon, babalikan kita. Oo. Pakitang gilas. Yan ang sinasabi mo. Pagkita ka na. Ilang dekada na natin ginagawang illegal parking na ito. Ka na, dahil dala lang rin. Ang akin lang po sinasabi, Kung pakitang gilas po to, ibig sabihin, binigay niyo po kasi yung 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. kayo dyan. Binigay niyo po sa amin yung 5 minutes. Gusto po sana namin yung gamitin. At yun po ipasasalamat You were sa given. You were Ang given. problema lang po na nilalapit ko po sa inyo is yung 5 minutes, hindi ko po alam, hindi po namin Ito babalik ka sa'yo ah. Hindi natin kailangan ng 5 minutes consideration and grace period kung kakatukin ka po. Di ba? Yun nga po eh. Ang punto ko lang po, di, okay lang, sige, kung Hindi, Pero wala po kami, sorry. Wala po talaga kaming choice. Oh, nakuha niyo na rin naman po. Hindi, It's not about choice. Hindi, ganito po. Pakinggan niyo po muna. Kasi po, ang sa amin, pag nakaganon kami, kayo kalaban namin. Pag nakaganto kami, sila kalaban namin. So, wala kaming kalaban. Ayan po, narinig po nila. Yun Kalaban daw po kayo. Kasi Sige. yun naman po lagi yung reklamo ng mga guys. Pero alam nyo, nonetheless, no, ignorance of the law does not excuse anyone. Yun, tapos binanggit niyo po yung grace. Totoo po yun. So, hindi po pakitang gilas to. Hindi po. Ang tinutukoy ko pong pakitang gilas is, it can be applied lang doon sa nakakaalam. Kaso nga lang po, by this time, dito po yung sa situation po namin, hindi po kasi Ilang namin taon na po kayong residente ng Metro Manila? Pero ngayon lang po kasi yan Ngayon nakalagay lang kasi yung ito part. nangyari. So, you 10K na naman. 10K na naman. you are not aware that the easement or the sidewalk should never be obstructed. Wala naman ako lisensya. Nonetheless, even if you don't have a license, it's a basic knowledge. Kahit high school student, alam po Or yun. bakit kanina hinahanapan niyo ako ng license para... That's why para lang tinatanong po sa kita. akin yun. Tapos ngayon, i-apply niyo sa akin yung license, eh wala ako. Kaya nga tinatanong kita kung may lisensya ka. That's why I told you, as a benefit of a doubt, hindi nyo po alam ang mga parking rules. Pero ang sidewalk, kahit bata at grade school, alam pong nilalakaran ng tao yan. Even an easement of a road is part of government property. It does not take an educated person to know that. It does not take a college graduate to know that. Kahit sino alam po, ang easement at ang sidewalk ay hindi po pwedeng harangan. Ay, excuse me, sir. May mga high school kami, pero hindi talaga. Ito po Eskwelahan po kayo? Church. Church. Ito Pero po sir. wala po. Wala po kasi Sige po, kaming- ano na, ako na lang. Okay na. Sige, Magbabayad sige na. sir, gano'n na lang. Ang sa amin na lang, siguro, kung sakasakali man, sana kung magbibigay kayo ng grace na lang to, yung grace, na kahit pa yun wala naman sa batas, pero grace ninyo. Nasa IRR po yun. Na sana, kung nasa IRR yun, kung meron man kung gano'n, sana nagbigay po sa amin. And which, You were granted. Hindi po nakarating sa amin. Granted po siya dahil doon sa video, granted po siya dahil nasabi niyo po doon sa guard, on our part, hindi po kasi nakarating sa amin. Pwede po kami mag-respond, sir. Pero kung yun man po, ang okay, sige po. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung kakatukin ka sa taas, then there's no need for grace period. Kasi kakatukin natin lahat ng residente dito. Sabihin niyo po, Not apply to all. sabihin niyo po, sir, Yun na lang. kung nakakatukin kayo, hindi kailangan ng grace period. Eh, sabi niyo po kanina, nasa IRR yung grace period. Kaya nga, binabalik ko sa'yo ang statement mo na gusto mong
akyatan ka at sabihan ka para bumaba at ayusin. Ngayon, ibabalik ko nga sa iyo That's why you are contradicting your own statement. Same po sa Kung aakyat, no, it's not the same. Pwede naman po natin i-review yan, ha? Hindi ko pong ibigay sa inyo, for example lang sir, ang init kasi. Okay lang po, sanay po ako sa initan. Sige, sir. Hindi naman ikaw naiinitan, boss. Opo. So, kung sakali pong ako ay may ibibigay na grace na hindi nyo alam, grace po ba tawag doon, sir? Yes, because that is the law. No, it's not. Bishop po kayo, simbahan po yan, hindi na po kayo iba sa akin. You know, the church dictates, no? Every law should be followed by any individual based on the doctrine and principle of any religious sector. At sinabi rin po ng Biblia na ang pagsunod sa gobyerno ay dapat ginagampanan ng bawat mamamayan. And that is a basic. That is basic. Yes, sir. Kami din, sir, as minister din po ng church, pinapangaral namin yung grace. Kung ang knowledge ng tao lahat sana, alam nila na may grace ang Panginoon sa kanila. Hindi po, pero yung iba hindi nila alam. That's yung concept nung pinag-uusapan Yes po, yun lang naman po yun, sir. Kaya nga namin pinipreach ang grace to know. Para Yung malaman mga po ng tao na may grace, para kung mapanish sila, mapanish sila, kahit alam nila yung grace, hindi nila ginampanan, tanggapin nila yung grace. Yun lang naman po yun, Kaso tanggapin lang nila sa yung pangit. Okay. namin, So, ang argument yan po yung namin, grace. Hindi namin alam Ang problema, hindi nyo matanggap. No, hindi po sir, namin. po, Isa sir. hindi Ang matanggap. sinasabi ko lang po na hindi matanggap, tanggap po namin. Actually, wala naman po, babayaran na lang naman po talaga eh. Di ba po, sir? Wala It's not naman- about the penalty, it's Hindi, sir. about law and order at pagsunod po sa tama. Yes. Babalikan ko kayo, basic. O, po tayo doon. Naintindihan po namin. Kung naintindihan po natin, then what's the point tayo of- sa square ng grace? Yun lang po. Yan ang problema natin. If you want to always stay inside the square, we have to move outside of your comfort zone and outside of the box Pero hindi po kasi para tayo- paglawa ka ng pag-iisip. Hindi sir, kasi yung outside the box, ano na po yun eh, settled na po yun. Pupunta kami doon, babayaran na po yun, yan na po yung penalty, ito na Hindi po yun yun. Thinking outside of the box means extending your basic knowledge and understanding para hindi maulit at para tanggapin po ang pagkakamali nyo. Ha? Yun lang po yun, sir. Anong dapat namin gawin? Puntahan na lang po sa Tumana Marikina, i-present lang po yung papel, pay whatever penalties that you need to pay. That's it. Kaya ako kayo tinuturuan ng anak nyo, ang son-in-law nyo, para hindi po maulit. Huwag natin pagpipilitan po, ha? Huwag natin pagpipilitan. Ha? Kaya ako, nagkita ulit tayo sa Opo. ganitong kalagayan. Pasensya na. Kaibigan tayo, pero sunod lang, ha?